paano natin iset at saka kung ano ang mga previous na kasama ng ating biniling MIG welding machine. So dalawahan siya, pwede siya sa MIG, pwede siya sa TIG. Nung ako ay bumili, so meron siyang free na welding mask, and then syempre napaka importante ng resibo. So meron itong dito sa resibo na ito, so ang napag-usapan namin 3 months ang kanyang warranty. Meron siyang 3-month warranty, free service. And then meron siyang cable para sa TIG. Pag gagamit tayo ng TIG, ito yung ating ini-adapt dito sa ating machine. And then meron siyang steel brush na free. Ito yung inilalagay sa pinakadulo. So dito yung nakalagay. Kinalas ko lang para mas kitang kita ako kapag ginagamit itong pag ako nagwi-welding, kitang kita ko itong dulo, kasi pag meron ito medyo nakaharang pa. At kasama rin dun sa pre is itong kanyang papel. Ito yung ini-adapt dito sa dulo. Kapag ito ay once na nalusaw, pwede natin paltan. Medyo maliit din nga laang kasi dapat makakuha tayo sa ano ng mas mataba-taba din eh. Pero itong ginagamit ko, okay naman to, effective naman to. So ito, nung bilhin ko, kalas talaga yan. Kalas ito, and then kalas yan, wala siyang bala. Kasi ito, once na tinuunan mo yan, tuunan mo lang yan, makakalas mo na siya. Pwede mo na itong hilahin. Medyo kakaunti na yung bala ko. So pag hinila mo yan, pwede ka nang magpalit ng bala. Once na naubos mo na yung bala mo, paltan mo. So yun lang ang proseso ng pagtatanggal yan. Makikita mo naman na meron yan dyang tanggalan, lalo na kung ikaw ay familiar pagdating sa welding. So eto naman ay yung tansyahan. Kung gusto mo ay medyo mabagal ang release ng cable, so higpitan mo lang ito. Kung gusto mo naman ay mabilis ang release ng cable, so luagan mo lang yan. Mabilis ang labas ng cable yan pag ginagamit mo, masyadong mabilis pag maluag. Pag hinigpitan mo naman at sobrang higpit, hindi lalabas. Ngayon, pag katamtaman lang, matatansya mo yan kapag ginagamit mo na. So lalabas siya ayon sa iyong capacity, lalo na kung beginner ka lang. Ayon sa iyong capacity as a beginner. Ang kanyang brand is Lotus. So ayun, nasabi ko na nga. Ito yung luagan, higpitan. Kung gusto mong mabilis ang release, luagan mo. Kung gusto mong medyo mabagal, medyo higpitan mo. Kung ayaw mong mag-release at medyo nasusura ka sa nagwi-welding, higpitan mo. At nagbibida-bida. So ganun lang yun. So ito, kinalas ko lang ito para i-demo. So higpit mo lang yan dyan. Kasi yan naman, kalas din yan. Kapag walang bala, pwede mo yan kalasin. So higpitan na natin to. Ayan. So ito, ang kanyang extension is good for 220cc. 210. Basta sa 220, so okay siya. So naka 220 ito. Syempre, i-check mo rin yung kanyang cable kung sapat dun sa capacity ng ating ginagamit na kuryente. So okay naman, 220. Ito yung kanyang buhayan. Diyan din yung pinapatay. So on at saka off. Dito tayo babanda. So dito makikita natin kapag nag-ooperate tayo is yung symbol ng TIG at saka symbol ng MIG. So kapag dito ka sa MIG gagamit, ito ang iyong i-set up. Yan ang aking ginagamit pag ginagamit ko ang welding machine na ito na MIG. So sa MIG welding, nung aking makita siya nung i-set up nung nag-demo, so naka-video din yun. Dito niya inilagay ang ground sa may positive symbol. So kung same model, so dito mo na rin ilagay yung ground. Kung meron kang na-discover na mas maganda, so yun. So basta ako pag ginagamit ko to, dito siya nakalagay sa positive symbol. Ayun. Ayan. So nakakabit na yung ground natin.
And then siya ay nakaset para sa MIG. Ito kasi ang TIG. Ayan, TIG. Nakalagay siya sa symbol ng TIG. So ayun pala. So sa left, TIG. O, hindi tama. Sa right tayo, sa positive. So MIG. Tama siya. So ngayon, i-check natin to. Ito ay, hindi ko alam kung para saan to, no? Pero dito lang ako nakalagay. Naka-maintain ako dyan. And then, pagdating dito, ito yung nagbibigay ng numero sa kanya. Kung gusto mong taasan, so ayun, nag-ooperate siya. Taasan mo hanggang itodo mo 251. So pag ginagamit ko siya, kung lata lang naman, ang ginagamit ko is 60 lang ako. So 60, yan, 68 yata ito eh. Yan. So sa 60 or 50, so yan, 60. So yan, nakaset up na siya sa number 60 kapag siya ay ginagamit ko. So number 60 ginagamit ko, manipis lang naman kasi masyado itong lata. So okay naman, effective naman, kumakapit. Kasi sa akin, pag nakita kong maganda ang kapit yan, tinitik-tik ko yan and then ginagrinder. So pag nakita kong maayos, walang butas at solid ang tama ng bakal, so okay na yon. Kumbaga satisfied na ako doon. Ngayon, pagdating sa paggamit nito, ang tatanungin na lang dyan ay kung gaano kabilis yung iyong paningin at saka yung iyong kamay pagdating sa pagpisil at sa pagbabantay dun sa tambak ng kanyang nalulusaw na bakal. Sa lata, number 60, minsan mababa pa hanggang number 50, okay pa yon sa akin. So depende na lang sa inyo. Ngayon, kung medyo makapal, syempre dapat mataas. Itatry natin at least number 80. Kasi makapal yung aking gagamitan ito. Syempre, ang ating ground. So ito mga idol ay kung gagamitin mo, so ito may pindutan kung napapansin nyo. So may pindutan yan. Pag gamitin mo na siya, pag diniinan mo yan at ang setup niya is naririto sa taas na ito, magre-release yan ng cable o ano yan, parang pinakang rod nya, cable rod. So mag-release yan pag pinisil mo yung dilaw na pindutan na yan. Ayun. So ayun, na-release siya. Ngayon, dahil mayroon ng sumobra dyan, so ang gawin mo, iset mo muna siya dito sa nasa ibaba. Yan, pag nakaset na yan dyan sa nasa ibaba na yan na symbol, so kahit anong pisil mo dyan, hindi yan mag-release. Ay mali ka idol, sorry, baba pa natin. So baba pa, so doon natin ilagay. So wala siya. Pag nando sa pinakang baba na yon, sa left TIG, so wala, hindi siya maglabas. So hindi yan mag-release, hindi magre-react yan. Pero once na pinisil mo ito, hindi magre-release yung cable na yan, pero mag-react yan dyan sa kuryente. So kahit hindi mo siya pisilin, mag-react talaga siya. So naka-program siya is para sa TIG. So balik na natin, pang MIG tayo. So ito pala naka-TIG. So MIG, ito ang MIG sa ibabaw and then pareho siyang MIG. So yan, ito at saka ito, so MIG siya. Pareho siyang nakaset sa MIG. Okay. So kung gagamit ka, so experience mo lang dyan, basta itong dalawang ito para sa MIG yan. Ang kalimitan kong ginagamit yung nasa taas. Check natin kung anong pagkakaiba, no? Mga lodi, hindi na talaga. So dinedemo ko lang kung paano natin gagamitin. Basic.
sa basic lang na proseso. So ito yung pisilan niya, and then yun yung kanyang pinakang bala. So bye, bira idol. So yun, basta pag ginamit mo siya, itong dalawang ito na symbol para yan sa MIG. Itong sa ilalim ay nakaset yan para sa TIG. Symbol yan para sa TIG welding. Ito ang MIG sa ibabaw, ito ang TIG sa ilalim. So once pisil mo yan, diretso yan, may kuryente yan. So mag-operate na siya. Kung gagamit ka, so yung taas na yon ang kailangan nating i-focus, kasi itong dalawa lang ang nagpa-function. Pagdating sa MIG, yan talaga ang para sa kanya, yung nasa ibabaw ni na dalawa. Bahala na kayo kung anong tawag doon. So dito mga lodi, may instance na kapag maluag itong rulyo, pag maluag, hindi siya magre-release ng bala. Yung cable na yan, hindi yan magre-release kapag maluag. So hintayin mo lang siyang humigpit, or i-check mo rin baka naman masyadong mahigpit dito. And then minsan ito medyo ilagay mo lang siya sa ganyan, sa udat na position, kasi kung minsan kapag kilo ay hindi talaga dumadaloy ng maayos yung wire doon sa kanyang pinakang daanan. Lalo na kung medyo ito nakaposisyon na halos parang ikid na, so mahirapan talaga siyang mag-release. Mahihirapan yung ating makina sa pagre-release ng kanyang bala kapag ka nakaganyan ang position. Hanggat maaari, ilagay mo sa position na maayos, kasi yan ay cable, yan yung pinakang dinadaanan ng ating bala. Check natin to. So ano pa ba ang ating kailangang i-ano dito? So wari ko okay naman na. So ganun lang kasi ang setup ko pag ginagamit ko siya. So ito, nakalagay siya dyan sa positive symbol yung ating ground, and then direct na dito. Tapos syempre meron yung nakalagay dyan, kinalas lang natin. So ito talaga yung nakalagay dun, oh. Yun, oh. Diyan talaga yan nakalagay. And testingin naman natin yung TIG. Patayin muna natin, then lipat tayo dito. Ayan, wala na to. Stop muna to. So eto na, subukan natin yung ating TIG. MIG, ito TIG na itong ating nilagay. So ito yung kanyang handle ng bala. Check natin dito. Testing. Ay, sorry idol, tao din. So buhay, operate. So wala to, dito nagana. Check natin. Ay, yun, effective nga mga lodi. So effective nga, binasa lang natin yung pattern. So naka-prepare siya para sa TIG. So hindi ito nag-ooperate. Kung TIG tayo, dito lang tayo sa taas, sa baba, taas.
Dito lang tayo sa dalawang ito. Ito ang para sa TIG. Pero ito ang pinakamalinaw kasi meron siyang symbol. Ngayon subukan natin yung ating inaakala. Ang yun nga ba? Teka, gamit muna tayo ng welding mask. Ayun, yun nga idol. Mababa. Tataas naman natin kasi ang gamit natin is TIG. Check natin ang TIG. Hindi ko masyadong sanay sa TIG ay. Mangamuti pa tayo sa TIG. Pero okay na. At least yun, okay. Yun, worth it mga lodi. Worth it yung ating pagkakabili kasi effective siya, MIG at saka TIG, functional. So yun lang yung aking ginagawa kapag gumagamit ako nito. Kung talagang wala kayong ay hilaw idol, testing lang naman eh. Pwede pa naman nating itaas siguro yan. Wag namang sagad. Ayan. Check natin. Hilaw yung aking kapit idol. So worth it yung ating pagkakabili. Baga hindi tayo talo sa ating ginastos. Parang may problema yung aking setup. Try nating itaas. Yan. Nakaset na siya dun sa pangalawa, pinakamababa. Subukan natin ngayon kung ano ang magiging epekto. Ay, masyado yatang mababa yung setup ko. Master, nabutas pati. Babawasan ko idol at nabubutas. Hanggang 100 lang tayo kasi nabubutas yung lata. Manipis to eh. Hirap ako dun sa ikalawa, balik tayo dun sa pinakamababa. Yun. Parang masyadong ano. Problema ba ako sa setup? $140, $150. Bahala na kayo. At ganun lang. Ayan, okay pala. Mababa pala masyado kaya hindi magkaigi ang ating galawan. Ayan, okay idol. So masyado lang palang mababa yung setup ko. So ganun lang pag gagamitin natin. So yun lang ang simpleng setup na ring MIG TIG welding machine. Siguro naman okay na yung ating pakayari na yan. So hindi tayo expert pagdating sa welding. So yun lang yung ating basic na kamalayan pagdating sa paggamit ng combination na dual na welding machine. Isang welding machine na dalawang gamit. So pwede siya sa MIG, pwede sa TIG. So yun yung ating pwedeng ma-share sa inyo kung paano i-set up, kung paano gamitin. So kayo nang bahala kung
gusto nyo pang mag-discover ng mas maganda at mas mahusay na paraan yan. So sa akin lang kasi, counting sharing lang, at ginagamit ko yan sa paggawa nitong sasakyan. Pagka may problema sa lata, katulad nito, meron pa rin palang butas dito, so hihinangan ko yan gamit ang TIG, MIG. Sa chassis, pwede akong gumamit ng TIG. Sa mga pang-ilalim, sa mga kakapal na bahagi ng sasakyan, pwede kong gamitan ng TIG welding machine. Pero kapag mga lata, maninipis, so MIG ang aking ginagamit. So dito, dahil hindi naman tayo ganon ka veterano pagdating sa pag-welding, so pwede na ito kaysa naman tayo umasa sa pagpa-fiber. Kasi gumagamit din ako ng fiber pagdating sa sasakyan. At rivet, ginagamit ko yan to solve yung mga bulok na bahagi ng lata para hindi agad lumobo. At least magagamit more than 1 years. Pero kapag kasi lata, at least sureball ka na talagang pangmatagalan ang ating ginawang trabaho. So ito, tayo na ang nag-fix nito. Dati kasi nagamit tayo ng ang tawag niyan, ang ginagamit natin dati is yung fiber. Pag may butas, pinafiber namin yan. Or kung medyo gusto mong mas matagal, rivet lata, i-rivet mo yung lata, ikakat mo lang yung bulok, and then i-rivet gamit ang barena, riveter. So yun, blind rivet na. Tumatagal din siya, more than 1 year. Basta't maayos yung ating pagkakapreparar. Pero pagka fiber, hindi talaga tatagal yan. Wala pang kalahating taon, puputok uli yan kahit anong gawin mo dyan. Dahil syempre, plastic ang fiber, ang atin namang sasakyan ay bakal, lata. So magkaiba siya ng composition. So yan mga lodi. So ang brand dito is Lotus. So narito lahat yung ating pagdating sa once na magka-problema, malaga mayroon tayong resibo kung gusto nating ipaayos under ng warranty na napag-usapan o ibinibigay. So nasa 6,478 pala ito, 7,678 ang aking nagastos pala dito. 7,000. Okay lang, worth it naman. Dalawang uri ng welding machine para sa 7,600 mahigit. Mayroon na siyang spring bala. So okay, worth it yung ating ginastos. Effective, magagamit sa hanap buhay. Lotus ang ating brand. So Top Max